Ania na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Huwebes. Sirain mo o buksan mo. Lalaki nga nagpakaroon inom doktor, gidakop sa NBI. Mag-inahan sa Karkar, gipusil patay sa 64 anyos nga uyab sa inahan. Registration alang sa mga moapil sa fluvial procession sa January 18, 2025, gisugda na. Ug mga farm animal, bida sa tinuig nga Christmas decoration contest sa GSO Tagbilaran City. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Luan Merondina. Mag-inahan sa Karkar City, Cebu, patay, human sila po sila sa 64 anyos nga uyab sa hinahan, human sila magkaaway. Sospek dali ra usab nga nasikop. Sayra nato ang labing awahing update sa maong insidente sa live report ni Alan Domingo. Lan? Yes, May. Naukay ang mga mulupyo sa Barangay Valladolid, Karkar City. Sa nagmong krimen, pasado alas 8 kagabi, dihang nabati usab nila ang duha ka masipang buto sa Armas de Fuego. Patay diha dayon ang maginahan nga silang Genevieve Abilia ug ang iyang anak nga 14 anyos nga si Valerie Megan sulod silang Pinoyanan. Gitumbok nga responsable sa krimen ang uyab sa babae nga si Gitor Lapina, 64 anyos. Matod sa bayaw sa mga biktima nga posibleng nagkalalis ang biktima o ang suspek sa wa pa matino nga rason. Apan gituan nga pangabubuho ang hinungdan sa krimen sanglit siluso matod pa kaayo ang suspitsado. Sa inisyal nga investigasyon sa Karkar Police Station, nakainom ang suspek atol sa panghitabo o wa masayod gani. Nga apil sa iyang napusilan patay ang 14 anyos nga anak sa iyang partner. Nasayran nga nadakpan ang suspek sa ilang Pinoyanan atol sa follow-up operation sa Karkar Police. Kinsa limitado usab kaayo ang pamahayag nga gihatag ngadto sa mga investigador. Samtang may atong giadto ang crime scene dito sa Barangay Valladolid, mingaw na, wala usay mohatag statement, pero atong naabtan ang kabanay nini ngadto sa punerarya diya sa sentro sa Karkar City o atong nasayran nga kasamtangan gipaupos kuno sa autopsy ang lawas sa mga biktima. Ato sab nga gihapit ang Karkar City Police Station, wa nato maabti ang hipe o ang investigador apan matud pa sa naka-assign nga desk officer nga wa pa mahibalik sa ilahang police station ang suspitsado sanglit napakinigi proseso karon sa PNP Crime Laboratory usas mga gipaubos kini sa paraffin test. May Daghang salamat, Alan Domingo. Usa ka 56 anyos nga sakop sa LGBTQIA+ community ang nasikop sa NBI Sevro kay nagpakaroon inong licensed cosmetic surgeon o doktor. Tulo ka mga transgender ang midangop sa NBI nga nagpakitabang human matod pa nagka-impeksyon human giinjekan og chemical sa suspect. Ang kinatibuk-ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Liko, opo ha. Opo. Kini ang aktual nga entrapment operation nga gihimo sa NBI Sevro batok sa suspect sud sa usa ka hotel sa Cebu City nitong Martes, December 10. Gihimo ang operasyon human midangop sa NBI ang mga biktima nga mireklamo nga nagka-impeksyon human turuki ug wala pa mahibaw-i nga kemikal sa suspitsado. Sa opisina sa NBI nag-abot ang suspect ug ang mga reklamante. Amungan ko nimo, halos gipatay ko nimo. Di ka mo tingog diha, di ka makig-cooperate na mo dire. Natog di ka mapreso habang buhay dire? Hangyo ni Katlia, 33 anyos, ug dili niya tinuod nga pangan ngadto sa fake cosmetic doctor. Nga masuta lang nila kung unsa ang gipang-inject sa suspitsado diha kanila. Importante kini aron madapatan sila sa insaktong tambal nunod sa nasinati nilang impeksyon. Human turuki og chemical na infected ang iyang batang padulong na sa iyang duha ka paa. Si Katlia ang usa lang sa tulo ka mga biktima nga midangop ug nagpakitabang sa NBI Sevro. October 2 nining tuiga dihang mi-avail siya sa serbisyo sa suspect. Pila ka adlaw lang ang milabay mibalik siya aron maturukan sa ikaduhang higayon. Mato di Katlia, 20,000 pesos ang gibayad niya sa suspect. Gireklamo ang dinakpan nga si Ruel Bacos una ila sa mga pangalan nga kay Last og Mami Debs, 56 anyos. Init akong lawas. Init ang kanang kilid niya nga di ko kasabot mo magisunog din bugat sa paminaw. Usa man ako ni ay kangilad ba ani? November 1 opera dayon kay doktor nga major na ka kay kuyaw na to kuha na niya.
Pagka taon-taon ron manabtang ng isa ka bulan no ma'am, naa naman po na siya ma'am. Another operation na po. Paita o niya nagasto gid na mo sa ospital no, di gid basta-basta. Kabat na gid siya 600,000 na gid. Og ako pang maison og wala bitaw patay na ko. Sa tabang sa iyang pamilya na operahan si Katleya ug nakuha ang matud pa na og kagaw nga nagpundumog na sa pagturok sa kemikal. Susama usab ang reklamo sa 23 anyos nga best friend ni Katleya nga si Nan Agustin. Dili tinuod nga pangalan. Human maturuki og kemikal, matud pa niya, problema na niya sa tibuok kinabuhang iya untang gipanindot nga batang. Lesson learn ako to all the transgender out there na mas better na lang magpading na lang mo. Di na jud mo magsige educate inyong kinabuhi ang kapalit. Mao jud akong advice and then ayaw na mo sige pa-inject in town ay kay di lalim tanawa ako Di siya gay mo siya kanang di siya normal. Mato ni NBI Sevro Director, Attorney Renan Oliva, nga human midangop ang mga biktima sa ilang buhatan ilang nasuta gikan sa Professional Regulations Commission nga dili doktor ang suspect. Subay ninigimo ang entrapment operation din ang usa sa mga biktima. Nagpakaroon ni ingnon nga subling magpaturok sa iyang batang. His operations were conducted on hotel rooms and his residence, which are red flags. As you remember, early this year, we arrested also a fake doctor which has been doing these procedures in hotel rooms, which are red flags for these kinds of criminal activity. Sa impormasyon nga nakuha sa ahensya, 4 na katuig nga gihimo sa biktima ang medical malpractice. Nasayran nga ang suspect kanhi assistant sa usa ka licensed cosmetic surgeon. Gitaktak siya human masayri nga naghimog illegal nga kalihukan gawa sa klinik nga gitrabahuan. Kasong illegal practice of medicine o estafa ang gipasaka batok sa dinakpan. We are calling other victims of Mr. Ruel Fernandez Bacos, alias Kay Last and Mommy Debs, to come to the office to file the necessary complaints. Gisulayan sa pagkuha siyang habig ang suspitsado apan nagdumili kini sa pag-atubang sa news team. Uban ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Gikanselar sa PAGCOR ang gi-issue nilang accreditation sa 7 ka mga negosyo sa Mandaue City. Ang report ni Nico Sereno. Gipahibaw sa PAGCOR ang Mandaue City LGU bahin sa kanselasyon sa accreditation nga ilang gi-issue. Batok sa 7 ka mga negosyo nga nag-operate sa Mandaue City nga gibawian sa ilang gaming license. Wala hinummo detalye ang PAGCOR sa hinungdan niini apan miabiso sila sa LGU aron mabuhatan sab sa hustong aksyon. Naglakip sa mga negosyong apektado ang nag-engage sa e-casino o sports betting o customer relations provider. Una na hinuong naka-inspeksyon sa maong mga establishmento ang taga-Business Permit and Licensing Office kun BPLO sa Dakbayan. Apan nasutang sirado na kini o wala na gyud nag-operate. These were identified na mo earlier through our inspection nga wala nag operation. So kaning what we will do is in our system is to fully cancel na ang ilahang permits. Matod ni Malate, usubay pahinuon kini sa proseso ug abisuhan o suwatandaan ang maong mga kumpanya. This is in line sa katong directive sa atong presidente ngadto sa PAGCOR to close down all POG operations in the entire Philippines by the end of this year. So sa ato kuha na ta na kung mahulog na ta nga cleared na ta in terms of kaning those that originally had PAGCOR licenses. So karon cancel na siya. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga barko nga nag-angkorahe sa kadagatan sa Talisay City, gipabayad na og environmental disturbance fee. Ang detalye sa report ni Femery Dumabok. Mao kinang gitugan ni Konsehal Alito Bacaltos ang chairman sa Committee on Environment sa Talisay City Council. Matod niya nga sud na sa pipila ka tuig na bantayan ang mga barko sagad cargo vessel mapa international o local man nga mag-angkorahe sa kadagatan sa Talisay City. May nakita suma pa sila nga epekto niini. Sama sa hugaw sa dagat nga matod pagikan sa barko nga niresulta sa pagminaw sa kuhang isda sa mga mananagat. Gibanabana nga moabot sa 10 ngadto sa 20 ka mga barko ang mag-angkorahe matag adlaw.
Nunot sa ordinansa nga gipalabang sa konseho niadtong Hulyo, gipangyuan na sa dakbayan o environmental disturbance fee ang mga barko. Nadaot gid ang ato ang environment kay naagi mga waste, naagi mga sa gikan sa barko anas lang hugas, anas lang angkor, siyempre migo ang katong nga corals, mapiktahan sa nga to ang mga mangingisda. Nangita tag pamaagi nga para pag-compensate sa mga fisher folks. Natay environmental disturbance fee. Sa 65 sentimo matag tonelada sa usa ka barko matag adlaw ang ilang gisingil nga disturbance fee. Ang international nga barko nga naa sa 20,000 tonelada ang mobayad og 13,000 pesos disturbance fee matag adlaw. Ang lokal nga barko motimbang lang og 800 pesos ngadto na sa 4,000 ka tonelada ang magbayad og 520 pesos ngadto na sa 200,600 pesos nga disturbance fee sa usa ka adlaw. Gisugdan kini Hulyo karon tuiga. Negotiate sila, nalipay ang tanan nga nag-abot mi og 65 cents per gross tonnage. Mao na ang final decision nga gihatag ni Mayor Samsam kay dili man sad pwede sad nga ato sa inspektohon og maayo nga dili na sad sila mga kwarta tungod lang sad anang environmental disturbance fee na to. 20% sa koleksyon ihatag sa 7 ka coastal barangay sa Talisay City isip tabang sa mga mananagat. Nahibawan nga diha sa Talisay City muang kurahe ang mga barko tungod kay dunay higayon nga puno ang pantalan sa syudad sa Sugbo. Oban ni Godfrey Lien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Sa lalawigan sa Bohol, giatngan ang tinuig nga Christmas Decoration Contest sa Tagbilaran City General Services Office tungod sa ilang tradisyon nga pagsaulog sa Pasko. Anong report ni Nico Sereno. Paskong Pinoy ang tema sa Kapaskuhan karong tuiga, kini aron mahatagan og kalipay ug kalingawan ang makawani sa kagamhanan ug sa ilang mga kliyente. Sa Motor Pool Division, gipakita ang replika sa St. Joseph the Worker Cathedral Shrine. May madungog pa nga tingog sa kampana. Mga buhing mananap ang gipakita nila sa ilang belen sama sa kanding, manok ug kuneho. Barrio Fiesta usab ang PEG sa Asset Management Office Division, din ilang gidayan-dayanan og mga banderitas isip pag-abi-abi sa mga bisita. Ug dili paigo, anaa pa ang hulagway sa giilang father of Filipino Christmas songs nga si Jose Marichan. Gawa sa sayaw nga mga Pinoy, makit-an sabang ilang kaumahan nga ginama sa recycled materials. Dunay lami ang kakanin usab. Banig-inspired usab ang sa Supplies and Procurement Division nga gipakita sa ilang giant belen nga ginama sa recycled materials. May giandam sab nga stage alang sa mga gustong mukanta og Pinoy Christmas songs. Paskong vegan usab sa Admin Office and General Services. Buhi kayo ang kalye Crisologo tungod sa ilang magibaligya nga mga bagnet ug mga paypay. Mabulukon sa bang altar nga replika sa simbahan. Apan nakadapit sa pagtagad ang mga mikidlap-kidlap nga mga parol. Ginama sa makawani gikan sa mga recycled materials. Christmas decor make us happy. It fills me warm. It fills us love, unity, and peace. But the most important thing is the teamwork of the personnel of the General Services Office. They work together. And they also thought about recycling, not necessarily spending money, but looking at how to recycle things and show that we can still have a festive Christmas. Less money, but more creativity when you recycle. Uban ni Rod Prado, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Pagparehistro sa mga gustong musalmod sa fluvial procession, subay sa kasaulugan sa Fiesta Senior, nagsugod na. Kini ang gipahibaw sa Philippine Coast Guard Central Visayas. Ang registration mula na hangtod sa January 6, 2025 o
12 kaadlaw sa dili pa ipahigayon ang tinuig nga fluvial procession. Ang fluvial procession sa January 18 salmutan sa mga dagkong barko ingon man sa mga motorbangka. Giawhag sa Coast Guard ang mga nanag-iya sa mga sakayang pandagat nga naglaraw nga mosalmot sa sea procession nga moparehistro na og sayo. Gitunga sa duha ka grupo ang mga mosalmot. Ang usa lang kuban sa mga barko nga anaa sa 35.1 hangtod sa 300 gross tonnage. Sa ikaduhang grupo, mahisakop ang mga motorbangka nga anaa sa 3.1 ngadto na sa 35 gross tonnage. May mga rekisito usab nga gikinahanglang subayon aron makakuha og permit. Kabahin na ang fluvial procession sa umaabot nga 460th Fiesta Senior Celebration. Usa kini sa mga highlights sa kalihukan nga gihanay sa Basilica Minore del Santo Niño. Usa sa mga kawani sa Lapu-Lapu City Hall na miligrong mataktak sa trabaho human nagpositibo sa surprise drug test. Ani ang report. Sa pangu sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention Conclosap, Gary Lau, nga nagpositibo sa surprise drug test niadtong Lunes. Ang usa sa mga kawani sa Lapu-Lapu City Cooperative and Livelihood Resource Center kon LCLRC. Ang LCLRC adunay 27 ka mga kawani. 11 niini mga casual employees, samtang 16 ang mga job order personnel. Ipaubos pa hinuon sa confirmatory test ang naaswing resulta. Wala na ibutyag sa pangu sa LCLRC ang pangan sa naaswing kawani apan iyang gitataw nga usa kini ka job order personnel. Subay sa ordinansa alang sa drug-free workplace, ang usa ka job order personnel nga mapamatud ang tigamitan og gidiling drogas hayan mataktak sa trabaho. Gisayangan gid baya gid ko kay actually gamit gid kaayo nako nga staff. Payon man gid nato ang programa sa atong mayor nga kontra droga. Napahibaw na sa pangu sa LCLRC ang maong kawani sa resulta sa surprise drug test. Samtang nagnegatibo sa surprise drug test kagahapon ang 39 ka mga kawani sa clearing team sa Lapu-Lapu City. Matud ni Gary Lau, ning buwan na lang, kaduha na sila nagpahigayon og surprise drug test sa duha ka managlahing buhatan sa City Hall. Sa atong mga empleyado sa City Hall, no, I heard that although wala naman tayong dungog na pero di lang yun na magkumpiyansa. So that is why from time to time we will be conducting and facilitating a series of requests from our department heads and head of offices of this surprise drug test. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Sunod tuig na gitarget nga makabalhin sa ilang bag-ong pasilidad ang female dormitory sa Mandawi City Jail. May dugang panggitrabaho karon sa ilang building una pa makabalhin. Ang detalye ni Nico Sereno. Likod lang sa Mandawi City Jail male dormitory sa Dungguan, Barangay Basak, nahimutang sab ang bag-ong female dormitory. Apan sukwahi sa male dorm nga hingpit na nga nakabalhin sa bag-ong pasilidad, ang bag-ong female dorm wa pa magamit kay may dugang panggitrabaho ni ini. Kinyang itsura, dihang nakabisita ang GMA Regional TV, pipila ka semana ang milabay. Nasayran gikan silang warden, gitrabaho pa karon ang ilang umaabot nga administration building, maungwa pa sila mubalhin. Ang concern lang po doon, why nagpa-separate ng admin building is para po utilize po ng buo yung dormitory para sa PDL. Kasi if ever lilipat po kami na wala pang admin, so magagamit po namin ng ibang selda. Nagpatabang sab sa City Hall ang BJMP para sa embankment sa lugar. Ubahak po itong ilaw mayor, no? Ako itong sa... Kanal? Nung wala pang embankment, mataas po talaga yung tubig. So, pagka high tide, tumataas po yung tubig doon, lalo na po pag nasabayan pa ng ulan. Kaya hindi din po kami makalipat since for the, yun nga po, safety and security reasons. Kasamtangang nag-okupar sa old facility sa may barangay Look ang female dormitory. Sa pagkakaron, doon na sila'y 105 ka mga persons deprived of liberty. Samtang gipasalig sa dakbayan ang pagsuporta sa hangyo sa BJMP para sa female dorm. Mato ni Mayor Bersede, hayan sunod tuig, makabalhin na sila sa ilang bag-ong pasilidad. Sanglit ang old facility, gitinguhang trabaho na usab para sa campus sa Mandawi City College. Nico Sereno, Balitang Bisdak.
Garbo sa nasod ang usa ka bisdak nga photographer nga nagmadaugon sa usa ka prestihiyosong worldwide photo walk contest. Gikan sa 6,000 ka mga entrante, gikan sa 46 ka mga nasod. Ato siyang ibida sa report ni Alan Domingo. Kini ang obra maestra nga kuha sa lente sa sugbuanong photographer nga si Salvador Tuong III o mas naila nga si Butch. Hulagway kini sa fasad sa Cebu City Hall building di na timingan nga ang usa ka tawo nga nagunusara nga naglakaw nga nagamit og rainbow umbrella. Nagsimbolo matod pa kini sa mabulukon nga panghitabo karon sa dakbayan sa Sugbo. Busa dili ikahibong nga nakakuha kini sa kasing-kasing sa mahurado sa 2024 edition sa Scott Kelby Worldwide Photo Walk Contest, usa ka dakong photography competition sa tibuok kalibutan. Matod ni Butch nga dili siya makatuo nga ang iyang litrato nga nakakuha sa unang dapit diin gipildi niya ang 6,000 ka mga entries gikan sa 46 ka mga nasod sa kalibutan. Ang mensahe man gud ani nga photo kay kanang ako lang i-generalize ba. Ang building is which is ang City Hall, pero makabantay mo grabe kay shadows, meaning grabe bugat kay problema. Maski kita tao na tayo problema o atong gobyerno o atong City Hall, bugat kay problema. Pero naagi rainbow or hope. Ug makita nimo ang subject sad kanang babay, rainbow pag gini ang payong na timing. So meaning nagi po'y hope. Alang kaniya nga damgulang sasama kaniya ang makasalmot sa prestihiyosong photo walk competition nga gisigihan niya og salmot sulod na sa napo ka tuig. Si Butch nabantog sa iyang katako sa pagkuha og hulagway diin daghan na ang iyang nadawat nga pasidungog. Gani ang iyang hulagway ang first placer sa nakalabay nga Sinulog Festival. Ganahan ko sa sabi sa photography, so ug imo ginang passion ba kanang ayaw lang padaog kanang abi kay nindot og shot siya, nindot sa gear or nindot sa mga anything ba nga yang kuan. Follow lang gid unsa imong ganahan gid. Gawa sa photography, usa-usab ka toy collector si Butch diin naka-display ang iyahang mga koleksyon sa iyahang Pinoy-anan. Kauban si Godfrey Lian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Duha ka mga taong wanted sa managlahing kaso nadakpan sa Mandawi City Police. Sa Barangay Sentro nadakpan ang 49 anyos nga babay nga adunay warrant sa kasong estafa nga nagtangag og 60,000 pesos nga piyansa aron temporaryong makagawas sa prisuhan. Samtang sa laing operasyon nadakpan usab ang lalaking adunay 4 ka tuig ng warrant tungod sa drug case. Paggupot og gidiling drogas ang giatubang niining reklamo. Gitanggong na ang suspect sa Police Station 1 ug gikinahanglang mangita og 200,000 pesos nga girekomendar nga piyansa aron dili mabilanggo. Oplan ligtas kapaskuhan sa Cebu City alang sa pagpahigayon sa Misa de Gallo. Sugod karong Lunes sa kadlawon, hanay na. Ang detalye sa report ni Femari Dumabo. Karong Domingo sa hapon, i-deploy na ang kapulisan sa Cebu City Police Office sa 33 ka mga simbahan sa Dakbayan. Nunot kini sa napanlantawan nga dunay mga himuon nga anticipated nga Misa de Gallo. Magpahimot ang usab og mga police assistance desk gawa sa mga simbahan. Tapad kini sa ubang mga ahensya sa gobyerno sama na lang sa BFP. Lakip sa tutukan ang mga PUV terminals nga sagad dagsaan sa mga taong manguliay o mamaskuhay ug sa mga turista nga mobisita ning holiday seasons. We have identified 33 churches, 22 major churches, 11 minor, but we have also considering katong mga chapels gani sa mga barangays who will also conduct. So again, we have deployed ample number of personnel, and not only in the churches during these masses, pati sad sa atoang mga terminals. Dugang sa kapulisan nga nakigalayo na usab sila sa mga security manager ug sa mga nagdumala sa mga mall ug uban pang business establishments. Kini aron kalikayan ang mga insidente sa pagpangawat. Pahimangno sa kapulisan sa publiko. We are also encouraging people to observe personal security sa ilang mga panimalay o sa ilang personal nga sa ilang kaugalingon mismo. Kaabag sa kapulisan sa pagpatuman sa kahapsay ug kalinaw sa pagsaulog sa Pasko ug pagsugat sa bag-ong tuig ang mga force multiplier. Uban ni Godfrey Relien,
Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Sa mga regular o casual employees sa Lapu-Lapu City Hall nga gipangulbaan na kung nganong wa pay pahibaw mahitungod sa bonus nga madawat, adunay pagpasabot nga gihatag si Lapu-Lapu City Councilor Annabeth Quizon, Chair sa Committee on Finance and Appropriation. Mato di Quizon, nagpaabot pa ang konseho sa guidelines sa Malacañang sa Service Recognition Incentive kun SRI alang sa mga kawani sa local government units. Dugang ni Quizon, wala pa usay giluwatan nga guidelines ang DBM kun Department of Budget and Management kabahin ini. Gawa sa SRI, aduna pay praise bonus nga madawat ang mga kawani sa City Hall. Apan mas maayong maklaro una ang guidelines sa SRI, una i-release ang praise bonus. Christmas feels na sa Dakbayan sa Danao human formal nga gipasigahan ang ilang higanting Christmas tree. Gibuksan usab ang Danao City Christmas Village niadtong Lunes, Disyembre 9 sa Danao City Boardwalk. Gidungan usab ni ini ang pagbukas sa kusina sa Danao diin gibida ang nagkalain-lain mga delicacies ug putahe nga tatak Danao City. Si Danao City Vice Mayor Nito Durano ang nangu sa kalihukan nga giuluhan sa Paskong Danawanon 2024. Magpamilya, managtigala ug mga lokal nga turista mihugop sa Danao City Boardwalk aron masud-ong ang mga maanindot nga Christmas lights ug uban pang Christmas decorations ug syempre aron usab ma-enjoy ang mga dalit nga lami ang pagkaon. Samtang nangandam na usab ang Dakbayan sa Danao alang sa second pasundayag sa Paskong Danawanon Christmas Lantern Parade kay pahigayon karong Sabado, December 14. Sa labing unang higayon, usa ka Pinoy ang midaog sa The Voice USA Season 26, si Sofronio Vasquez. Si Sofronio mausab ang labing unang Asian nga midaog sa The Voice USA franchise. Siya usab ang labing unang mananaog gikan sa first ever team ni Coach Michael Bublé. Ang teammate ni Sofronio nga si Shai Roberts ang runner-up. Sa tibok season, daghan ang nakadaig ni Sofronio tungod sa gipakita niyang katakos. Gikan sa pagka 4-chair turner sa blind auditions, hangtod na sa finals. Tungod ni ini, gianggaan siya og the Filipino Phenom. Sa iyang voice journey or the voice journey, sa wala pa siya mosalmod sa The Voice, nahimuusab nga semi-finalist si Sofronio sa tawag ng tanghalan sa It's Showtime. Alang kang Sofronio, nahatagan og katumanan ang iyang mga damgo. Samtang kini ang iyang mensahe sa iyang mga Filipino fans. To all the Filipinos out there, around America, maraming salamat po sa suporta nyo. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, kinatibuk ang puwersa alang sa mas dakong misyon o mas halapad nga pag-alagad sa nasod. 13 ka adlaw na lang, Pasko na. Maayong hapon mga kapuso.